Alright guys, magandang gabi sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay, Roxas Boulevard. Ang oras na natin ngayon ay 8:30 na ng gabi. Bale, katatapos lang natin na mag-jogging. Dito tayo nagpapawis. At i-share ko lang sa inyo, since nandito na rin naman tayo, ipapakita ko sa inyo yung mukha o yung ano nga ba ang meron dito sa Manila Bay. Ano nga ba, kung gaano nga ba ito kaliwanag sa mga oras na ito. Kasi kumpara dun sa Manila Bay noon, nung ito ay hindi pa nasisimulang ayusin at bigyang pansin ng gobyerno, ay alam ko naman na maliwanag rin dito noon. Tapos marami rin mga namamasyal. Pero ngayon, ano na kaya ngayong taong 2024? Kaya nandito tayo ngayon, ipapakita ko na sa inyo, i-share ko na rin yung mukha ng Manila Bay dito sa Roxas Boulevard. Yung daan, itong bahagi na to ng Roxas Boulevard. Ayan. Ayan, kung mapapansin niyo, maliwanag naman itong bahagi na to ng Roxas Boulevard. Hindi nakakatakot na mag-jogging or maglakad-lakad rito ng mga ganitong oras, 8:30 na ng gabi. Pero yung liwanag na to galing lang dito sa mga ilaw, no? Ilaw dito sa mismong main road ng Roxas Boulevard, yung kalsada na yan. Pero yung mismong ilaw dito sa dinadaanan natin na to, dito sa Baywalk, ay ito lang. Ito makikita ninyo, ito pundi pa nga itong isa, hindi gumagana. Yun sa kabila meron. Ano lang siya, solar lights yung, ayan makikita nyo, yung nasa malapit sa may mga seawall na yan. Yan yung ilaw na naka-install dito sa Baywalk. The reason kung bakit maliwanag lang ito ay dahil nga dito sa mga ilaw na nandito sa main road nitong Roxas Boulevard na ito. But the good thing is yun nga, nadamay yung itong Baywalk na to sa lakas ng ilaw. Ang grabe. Kaya hindi na nakakatakot na maglakad rito. So kung dati-rati ang concern ng iba is marami daw mga, oo nga, totoo dati. Meron nga tayong isang kaibigang vlogger na nahablutan ng cellphone dito umagang umaga, di ba? Ngayon mapapansin nyo, wala na mga homeless na natutulog. Yan, yung kahabaan na yan, wala na tayong nakikita. Kaya malaking bagay o malaking tulong rin talaga yung ginawang rehabilitasyon, yung Battle for Manila Bay na yan. Kasi naging maayos itong Manila Bay mismo, pati yung dagat. Kasi parang naghihingalo na rin ito dati as in talagang sobrang baho. Talaga namang nakakasulasok yung amoy. Sabi nga ng mga dumadaan dito ng mga nakasasakyan, once na dumadaan sila rito, sobrang baho daw, to the point na yung iba umiiwas na sa daanan dito sa Roxas Boulevard dahil masangsang yung amoy dahil dun sa mga basurang na iipon dito sa baybayin. Medyo maliwanag na sa bahaging ito. Dito tayo sa may malapit na dito sa may gitna, dito sa may Raha Sulaiman. Ayan, maliwanag na. Tapos yan, pansinin nyo sa mga matagal nang hindi nakakapasyal rito, may bakod na rin po. So limited time na rin yung pwede kayong pumasok dito sa loob dun sa may seawall, no? Hindi na yung dati maghapon or hanggang alas 6 or kahit magdamag pwede ka dyan. Ngayon bawal na. Umaga na lang at saka hapon yan binubuksan, ilang oras lang. Gusto ko rin lang i-congrats yung sarili ko. So from 96 kilo siguro or 100 kilo ako dati, ngayon nasa 90 kilo na lang po tayo dahil sa pagbabawas natin ng pagkain at jogging na rin, pagtakbo. So nakakahiligan na rin natin ngayon ang pagtakbo na magandang dulot sa ating katawan. So sana kayo din po. Ito na yung may part ng Raha Sulaiman, Malate, Manila. Liwanag, di ba? Napakaliwanag dito. Yan, yung Aristocrat. Napakaliwanag dito sa may Aristocrat. Aristocrat to. Maraming very matagal na rin to, na kainan dito sa Metro Manila. Aristocrat. Liwanag dito. Ayan, nakalagpas na tayo dun sa may Raha Sulaiman.
So mapapansin niyo wala talagang mga ano na no, wala na mga natutulog sa tabi-tabi. To the point na dati nga talagang ginagawang kubeta na itong Manila, itong Baywalk. Ngayon malayo na sa dati. Masarap na yung simoy ng hangin. Malaya ka na makakapaglakad. Yun nga lang ang medyo naging disadvantage din lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Nawala yung mga namamasyal rito. Halos talagang kumonti. Siguro from 100% mga 2% na lang. Mostly doon na sila ngayon namamasyal sa Dolomite Beach. So yung mga activity rito dati talagang ang dami, mga nagsusumba, kumonte as in wala na, no? Yun lang, pero at least na-save natin itong Manila Bay sa naghihingalo niyang sitwasyon dati. Yun yung kinaganda ng pagsasaayos ng Manila Bay. Tapos every Sunday meron sarado itong kalsada na yan. So nagbibigay daan ng Maynila para sa mga joggers, sa mga runners, sa mga nagbibisikleta. So pwede kayong pumunta rito tuwing linggo hanggang alas 9 ng umaga. Ang alam ko dyan, alas 6 or alas 5 ng umaga hanggang alas 9. So dito sa part na to medyo madilim na kasi nga maraming puno rito. So natatabunan ng puno yung mga ilaw dito. Pero at least safe pa rin and hindi ka mag-aalangan na dumaan. Yan, nandito na tayo sa may dulo. Ito yung sinasabi na dating CR to dito na gagawin daw souvenir shop, inayos, pero hanggang sa ngayon wala pang ginagawa dito. Hindi pa hindi pa ginagawang talaga. Or yan, ganyan, nakatenga lang siya. Tsaka yung CR, ayun. Makita nyo yun yung CR. Ayan, wala pa rin gumagamit dyan. Hindi pa rin siya pinapagamit sa publiko. Ayan, dito sa part na to, nandito na tayo sa dulo. Kasi nasa 2 kilometers no, itong haba ng, or 2 kilometers mahigit itong haba ng Manila Baywalk. So yun, medyo madilim dito. Siyempre sa mga namamasyal, lagi pa rin tayo mag-ingat at huwag magpakampante. Magdoble ingat. Yun lamang po at maraming salamat. So hopefully nag-enjoy po kayo sa konting pagpapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mukha ng Manila Baywalk sa mga ganitong oras. Ano po? And sana po ay mag-ingat tayong lahat. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Kuya Bok TV. Thank you po and God bless mga kababayan.